Hello po, magandang gabi mga kapatid. Kumusta kayo? Kung ito pong video na to ay naabutan nyo na naka-record, ako po ay humingi na ng pasensya dahil ako po ay nasa biyahe sa mga oras na ito at sasamahan ko po ang aking asawa sa check-up. Pero kung wag po kayong mag-alala din kasi kasama niya yung live na ako. So ito po ay ire-record ko lang para at least maganda po yung ating discussions at pagtuturo ko sa inyo. Baka kasi dahil kung nasa labas ako, paputol-putol po yung net ko. Kaya kung meron po kayong mga tanong, please make sure na naka-register kayo sa ating Google Classroom. Also, please, kung meron kayong mga comment or mga suggestion, feel free to ano po nasabihin ito sa amin mga kapatid. Okay, before we start, maganda simulan natin ito sa panalangin. Lord, maraming salamat po for this opportunity that once again we can learn from your word. We pray na patuloy mo kaming bigyan ng kababaan ng loob para po patuloy na ma-receive namin ng iyong salita. We recognize that learning and studying your word ay kailangan, Panginoon, na acknowledgement that apart from you we can do nothing. We cannot, and hindi namin ito maintindihan, Panginoon. Kaya patuloy na pagsama ang iyong wisdom, ang iyong banal na spirito, ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan sa pag-aaral po namin ng iyong salita, especially this introduction to theology. Ingatan niyo rin po yung mga kasama namin na papasok pa lamang po sa mga oras na ito. Would you bless this moment na meron kami, Panginoon? Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Kumusta po ulit? At last week pinag-aralan po natin yung ano nga ba ang theology. At pinag-aralan natin yung what is theology, the need for theology, ang right approach, ang mga kailangan para mapag-aralan yung theology. This time naman po ay pag-aaralan natin yung isang branch ng theology which is the systematic theology o ito yung medyo topical way of studying God, the Word, etc., etc., na malalaman nyo mamaya. What is systematic theology? Now, ito ay kung ang theology ay attempt to study God and His nature, ang systematic theology po ay attempt din siya not just to study but to organize all Christian doctrines in a logical order. Okay? So marami tayong doctrines, marami tayong beliefs, marami tayong pinapaniwalaan. At bilang mga Kristiyano, dapat bound tayo doon. Hindi tayo pwede, ito lang pinapaniwalaan ko. Hindi po, meron tayong doctrines na kailangan nating malaman, kailangan nating maintindihan. At ang ginagawa po ng systematic theology, para siyang nakaaparador. Okay? Para siyang nakaaparador. Ako po, medyo maano ako sa gamit eh. So, si Mrs. po maayos. So, parang siya yung nag-aayos. Parang ganun. No, so ganun po yung ginagawa ng systematic theology. Dahil po dito sa salita ng Panginoon, itong hawak kong book na ito ay hindi naman yun parang pag binuksan mo, lalabas agad kung ano man po ang mga lalabas agad sa isang page kung ito yung kasalanan, dahil ito po ay stories, no, ito po ay maraming kwento dito. Ito po ay narrative, no, mga kwento ng mga Israelites, kwento ng Diyos, paano sila iniligtas, etc., etc. So ginagawa po ng systematic theology ay para tayo na mga namumuhay ngayon ay hindi mahirapan, okay? Na malaman agad in a logical order ang salita ng Panginoon. So ito po ay the Christian Church has been practicing this type of theology since the very, very early stages of the church. Okay, maraming dahilan yan. Una po, sila Athanasius, no? Iba't ibang mga early fathers natin, nagkaroon sila ng mga parang booklet lang. Halimbawa, Study of God.
Study of Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? So ano yun? Iba't ibang tao pinag-aaralan nila. Though, lumipas ang mahabang panahon, katulad nila Martin Luther, nila John Calvin, no? Sa mga Middle Ages part, itong Reformation era, nagkaroon na talaga ng mga books, which is pinagsama-sama na nila ang pag-aaral, ang mga pag-aaral about ito pong systematic theology. Major works katulad po ng sinabi ko kanina of systematic theology were also produced throughout the Reformation. Nandiyan na sila, yun nga, sila John Calvin, Institutes of Christian Religion, and the Westminster Confession of Faith. Isa po yan sa mga nauna. Sila yung pioneer na talagang ang kakapal nun. Hindi ko alam kung makakuha ko dito, pero meron po ako dito nun. Makapal po yun, mga kapatid, na libro. Itong dalawa, itong Institutes of the Christian Religion, tsaka the Westminster Confession of Faith. Pero marami pa po yan. Nandyan sila Norman Geisler, nandyan sila Grudem, marami pa po mga naglabasa na kung saan ganun yung kanilang approach, no? Talagang nagbigay sila ng tuon para pag-aralan ang Bible in a systematic way. Ngayon naman po, bakit, no? Bakit kailangan natin ng systematic theology? Pastor, pwede na yan. Gigising ako isang araw, ito pag-aaralan ko, babasahin ko, okay na to, Pastor. Kung yun lang ang dahilan, di sige, di ba? Basa ka, devotion, okay na yan. Pero number one, we are commanded to teach. Okay? So, yung ating napag-aralan, ituturo din natin yan. So, isa sa mga hakbang para maturo natin ng maayos, dapat merong sistema. Okay? Ulitin ko, hindi ito para i-box natin ang Panginoon. You cannot box God. Okay? Ito ay para sa atin, para sa mga tinuturuan natin. Diba? Ang hirap naman kung magtuturo tayo ng salita ng Diyos, kalat-kalat kung ano-ano na yung laman ng tinuturo natin. Ang systematic theology po, ang kaparaanan ng itong branch ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay really for us to teach better the Word of God. Yun po talaga yung purpose nun. Maituro ng maayos, maisalansan ng maayos ang mga iba't ibang paniniwala natin patungkol po sa salita ng Panginoon. Kasi gusto po natin na tayo ay tao. Okay? So God is the God of order, sabi nga nila. At dahil doon, nararapat lang na tayong mga nagtuturo o magtuturo, okay, sa hinaharap ay dapat malinaw sa atin kung ano nga ba ang systematic theology. At pangalawa, it helps us to overcome wrong ideas. Yan naman po ang maganda. Kasi marami tayong naiisip. May tinatawag tayo mga pre-understanding. May mga ano na tayo presupposed, mga prejudice na tayo. Pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating sa paano mamuhay, pagdating sa meron niya akong naririnig, Pastor, ano na kami, ito na yung kinalakhan namin, ganito na kami mamamatay. O Pastor, okay lang kahit wala munang kasal. Ano muna kami, magka-baby muna kami, etc. etc. Ang systematic theology po, ito ay para ma-overcome natin yung ganong klaseng mga maling pananaw sa buhay. Na when you look at the Bible, when you look at sin, parte pala ng kasalanan yung sex na hindi kayo kasal. So, magtunan natin yun doon, no? So, may mga ganong klaseng teachings ang Biblia na kung hindi natin pag-aaralan systematically, hindi natin ma-overcome yung ibang wrong ideas, especially na meron dito sa mundo. This discipline of studying systematic theology, mga kapatid, especially in this world, in this social media era na meron tayo, kailangan natin ito, mga kapatid. Kung ano-ano ang nababasa natin, kung ano-ano ang napapakinggan natin, kung ano-ano ang tinuturo sa atin, di ba? Prosperity gospel. Ito po, ako po ay hanggang ngayon, inaaral ko po ang systematic theology. Hindi po ako mananawa. Kasi kung makikita nyo ang pinaka-roots ng mga problema dito, masasagot po yan ng pag-aaral natin sa systematic theology. Pangatlo, studying systematic theology
helps us to be able to make better decisions later on new questions of doctrine that may arise. Okay? Ang pag-aaral po natin dito ng systematic theology ay para magkaroon tayo ng maganda at tamang desisyon. Okay? Bakit po? Kasi darating ang panahon na, ay, buti na lang inaaral ko to. Buti na lang naturo sa amin to nila Pastor Toto, nila Pastor Jude. Kasi merong mga not necessarily doctrines, but beliefs na magko-contradict ang Bible. So ngayon pa lamang po, I'm telling you mga kapatid, napaka-importante na pag-aralan natin ang salita ng Diyos systematically para po mas maunawaan natin kung tama ba ang desisyon natin sa buhay, the way we decide, the way we pray, the way we talk to God. Pasensya na mga kapatid kasi masama din po ang aking pakiramdam. So kung ako man po ay uubuhin, patawarin niyo po ako, okay? Isang linggo na po ito. So please also pray for my healing, no. So yun po, kailangan yun mga kapatid, no. So para makatulong siya sa atin sa paggawa ng mga tamang desisyon, not just in present but also sa future na mangyayari. And pangapat, because it will help us grow as a Christians. Importante, no. Halimbawa, isang halaman, didiligan mo lang pag trip mo, or isang bagay, or meron kang isang inaalagaan, alam mo, may laga kang manok, may laga kang aso, no. Hindi, ang pakain mo lang sa kanya, trip mo lang. Hindi, bahala ka kung ito lang yung trip ko, eh. Di ba? Mamamatay yun, mangangayayat yung halaman na yun, yung aso na yun or yung pusa na yun. Importante po, katulad nung pagpapakain natin sa mga inaalagaan natin, di ba? 3 times a day, or minsan kung mapalad, may merienda, yung halaman, dinidiligan natin araw-araw. Bakit po? Kasi makakatulong yung systematic way na yun para yung hayop na yun, yung halaman na yun ay lumago. What more pa kaya sa atin mga kapatid? We need systematic theology for us to grow as a Christian. There's no other way. Okay? At hindi ito uubra, lalo na kung nagsisimula tayo sa ating pananampalataya, hindi uubra kung pachapsuy-chapsuy ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya importante po later, ituturo namin dito yung ano ba yung mga sangay ng systematic theology. Para at least tayo rin po mga Kristiyano ngayon, no? Parang pag sinabi natin, study about God, ito yung mga verses dyan. Ito yung mga nakalagay dyan. Study about the Bible. Ito yung mga nakalagay dyan. Study about salvation. Ito yung mga nakalagay dyan. So ito po ay tulong, no, para tayo ay lumago. So I hope na naiintindihan nyo yung the reason why we are doing this or learning this, studying God systematically. Now, ano-ano ba? Sino-sino Theo? Ano ba yung mga branches, no, ng systematic theology? Most likely po, kung makikita niyo yung iba't ibang mga libro, systematic theology often starts with the doctrine of God or the doctrine of Scripture. Magkabaligtaran po yan lagi. Bakit po? Kasi yun po yung pinaka-foundation. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Hindi siya nagsimula about salvation, about sin. Nagsimula po siya kung sino ang Diyos at pinapatunayan yon, pinapatibay yon ng Scripture. Okay? So, dun siya nagsimula. With the latter being more common in modern works, these sections are then followed by sections. So, yan yung lagi nagsisimula. The prolegomena yung tawag nila dyan. So, the doctrine of God and the doctrine of Scripture. So, yan po ang pinaka-importanting highlight. Okay? Kasi pag mali po ang doktrina natin sa Panginoon, magdo-domino effect po yan. Kung ang mali ang pananaw natin sa Scripture, naniniwala tayo na hindi ito inerrant, na hindi ito inspired, kapatid, all of the studies na gagawin natin, makaka-apekto siya. So dapat clear dito po sa gagawin natin, clear ang doktrina ng Diyos at clear po ang doktrina ng Biblia. Now, kung maliwanag ito, magiging maliwanag din yung mga susunod. Kaya nga, ito yung definition, no? Theology, God, an attempt to study God in His
nature. Okay? So, napaliwanag ko na yan, hindi ko na masyadong tukan. And word. Pangalawa, word or bibliology. Yun po yung tawag. The focus of our study in systematic theology is God's word in written form. That is the Bible. Yan, wala po tayong every kind ng theology. Biblical, systematic, etc., etc. Ang pinaka-basis natin, kapatid, walang iba. Ang salita ng Panginoon, walang extra, walang anuman dagdag. Ito lang po. Therefore, dapat meron tayong malinaw na pagkaunawa. Itong written word of God. Okay? Ibig sabihin, any revelation na meron tayo, dapat nanggagaling dito sa salita ng Panginoon. Hindi yung, narinig ko ang boses ng Panginoon. Talaga? Yan ba talaga ang sinabi ng Panginoon? Sige nga, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun dapat. Ito ang pinaka litmus test ng lahat ng paniniwala natin. This is the form of God's word that is available for study, for public inspection, for repeated examination, and as a basis for mutual discussion. Itong salita ng Panginoon, alam niyo ba, hindi tayo dapat matakot na kahit bulat-latin natin to isa-isa, hindi tayo dapat matakot kasi ito ay inspired. Ito ay walang error dito, kaya kahit sino makaharap natin. Kaya the way we preach the word of God, the way we study the word of God, the way we listen to the word of God, kailangan mayroon siyang conviction and may confidence sa part natin kasi ito mismo buhay ang salita ng Panginoon. Kaya hindi tayo natatakot. At ito pa, it is most profitable for us to study God's words as written in the Bible. Hindi lang siya available for study, kundi natututo tayo every time. Malaki ang profit sa atin. Okay? Every time we study of God, we study the word of God. Now, to further discuss itong bibliology, it is God's written word that He commands us to study. Okay? Therefore, tayong mga Kristiyano ngayon, okay, merong panawagan sa atin ang Panginoon. Ang pag-aralan ang salita ng Panginoon. Dahil ito ay buhay. Dahil ito ay tunay. Dahil ito ay makapangyarihan. Kapatid, let us study the word of God. Okay? Marami kang pinag-aaralan. Marami kang pinopost, marami kang, alam mo, nire-research. Pero if there's one thing na dapat mas tuunan natin ng pansin, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Sabi sa Psalm 112, the man is blessed pag siya ay nag-meditates sa salita ng Diyos day and night. Diba? Ibig nga si Joshua sabi dito, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. If the word of God is inerrant, is inspired and infallible sa atin, dapat inaaral natin ito, mga kapatid. I hope na maging malinaw ito. Hindi lang yun. Pag ginawa natin ito, you shall make your way prosperous and then you shall have good success. And this verse, hindi lang nito pinag-uusapan about the prosperity, the material prosperity, but the holistic prosperity na pwede nating maranasan. Emotional, physical, mental, spiritual, at kung ano-ano pa. Now, it is Word of God in the form of written scripture that is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Dahil inaaral natin ang salita ng Panginoon. Okay? Alam natin na ito ay buhay. Ito ay hiningahan ng Diyos. Magagamit natin ito para turuan tayo. Okay? I-rebuke tayo. Okay? I-correct tayo sa mga mali nating ginagawa. At i-train tayo in righteousness. Human as we are, meron para tayong alam mo yung nung na-born again ka, hindi naman agad, banal ka na agad, no? Parang, hallelujah. Hindi, nagkakasala pa rin tayo, di ba? May struggle pa rin, may temptation pa rin. Tama? Ano ang pinakasukatan natin? Sino ang magsasala ng lahat ng yon? Not our experience. Actually, not even our pastors. Nandito lang kami to guide you, to help you. But kung merong tagasala,
para tayo ay talagang maturuan, ma-rebuke, makorek. Ito po ang ginagamit din namin mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Ito ang training natin for righteousness. Okay? Para one day, maging kahawig mo na si Kristo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ay, hindi pala, tingnan mo yung naka-zoom na picture dyan sa Zoom na yan. Unti-unti bang nagiging kahawig ni Kristo? O ibang kahawig na? Okay? So yan po ang purpose ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, tatalon tayo sa natin si God, the Bible. Pag-aralan na saglit yung man, anthropology. Okay, but this time, ang tawag natin dito ay biblical anthropology. So ito po ay pag-aaral na nanggaling sa dalawang salita, anthropos meaning man at logos meaning study or word. Ginamit natin ito para pag-aralan yung tao at yung biblical anthropology, okay? Na nakabase sa scripture. It often involves discussion of the particular creation of man. Kaya importante yung Genesis 1 story, Genesis chapter 2, Genesis chapter 3 kasi andun po yung process, okay? Para maunawaan natin, nandun yung effect, nandun yung resulta ng kasalanan, the constitutional nature of man and man after the fall. So, we don't have enough time para i-discuss ito. Pero importante ito mga kapatid. Sino tayo nung di pa tayo nagkakasala? Sino tayo nung nagkasala na tayo? At ano naging resulta nito? Sa hindi lang po sa Genesis kundi all throughout the Bible. Pangapat is sin. Ito ay nagmula sa salitang hamartia, nang ibig sabihin ay kasalanan. Ang concern naman nito ay ang biblical doctrine of sin din. Kasama na yung origin, yung nature, yung transmission, yung effects, at yung judgment ng Panginoon sa atin, which is very clear din sa Genesis chapter 3, specifically, na binanggit doon na nung nagkasala tayo, ito ang nangyari. Ito ang parusa na natanggap natin sa Panginoon. Unang-una, yung sila Eva at Adan, at ito na yung epekto. Okay? At ito yung judgment sa mga nagkasala. Judgment doon sa ahas, judgment doon kila Adan at Eva. At makikita natin all throughout, isa yan sa mga dinidil ng Panginoon. Even nga yun yung reason no, kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo, because of this, of sin. Okay. At dahil doon, tatalon tayo sa kay Christ, pag-aaral kay Kristo, Christology. The second person of the Trinity came to earth as Jesus, the God-man, to be our Savior through His death and resurrection. That's what we preached. Okay? Kasama yung mga kapatid. Hindi yan pwedeng mawala sa preaching. Hindi yan pwedeng mawala sa church. Hindi yan pwedeng mawala sa kahit saan man. Kasi ito po ang isa sa pinaka-highlight ng redemption. Si Kristo. Okay? Hindi pwedeng mawala yan sa kahit anumang parte ng ating buhay. Okay? So, ang pag-aaral po kay Kristo ay hindi lang isang parte, kundi really it is the summary of God's redemption sa atin. Siya yung pinaka naging sagot, pinaka naging tugon para tayo maligtas sa kasalanan. So I know naman na pinipreach na natin ito, tinuturo natin ito, pero yung importance lang po ay kailangan mabigyan natin ng magandang latag. Dahil diyan, si Kristo dumating, second person ng Trinity, dahil because of this, of salvation, soteriology. Ito ay magpapaliwanag for us how we all become part of the redeem of the Lord. Paano tayo naligtas? Ano proseso ng kaligtasan? Paano natin ma-enjoy yung personal relationship natin sa triune God? Hindi lang kay Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Paano tayo mapapatawad yung mga kasalanan natin? At paano re-restore yung image natin sa Panginoon. Okay? Before, in Genesis, meron tayong tinatawag na Imago Dei, no? The image of God na talagang nagre-reflect sa atin. So, ano yung, kung sino si Lord, kamukha natin. Pero sadly, alam naman natin, because of sin, na yun ay nabura. Okay? So, literal na wala yung nagkaroon ng problema.
And ang purpose ng salvation is ibalik tayo doon sa image na yon. At hindi natin magagawa yun ng tayo lang. So kailangan merong divine intervention. Yun nga yung si Jesus Christ. At hindi lang yun, hindi lang na-restore yung image. Paano tayo lalago? Kaya tayo andito ngayon. Kapatid, di ba? Hindi ba kayo nagtataka na, Lord, okay na ako, ligtas na ako, kunin mo na ako. Hindi ganun eh. Hindi ganun mga kapatid. Kung pwede lang, di ba? Paligtasan, ligtas ka na, punta ka na langit agad, agad. Hindi po, hindi ganun ang sitwasyon. If meron man, siguro very rare, no? Yung mga nasa dying, no? Pero hindi naman, wag naman sana tayong umabot sa ganun. Pero most, if not, all of us, alam natin na merong reason. Ba't natin tinanggap si Lord? Unang-una, ma-restore yung image niya. Pangalawa, lumago sa Kanya. At yung paglago na yun, habang buhay tayo, lumalago tayo sa Panginoon. Yung kaligtasan na yun, that's one time, big time, isang beses lang yun. Di na ulit. Hindi siya repeatable, pero yung the result of it, mga kapatid, grabe yung effect nun sa atin. Grabe yung, wow, ito pala yung kaligtasan na meron ako. Ito pala yung kaligtasan na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya, I'm telling you, kahit matagal ka ng Kristiyano, you can still grow in Christ. Kahit hindi okay na ako, pastor, hindi po, you can still grow in Christ. There's no such thing as stagnant Christian. Hindi po, if you will just realize the salvation that we have in Christ, kapatid, patuloy tayong lalago. Hindi lang yun, hindi lang mare-restore yung image ni Lord sa atin. Hindi lang tayo lalago, kundi meron din yung empowerment ng banal na spirito. No? Nakakatuwa kasi bumalik tayo sa imahe ng Diyos, meron tayong opportunity to grow, at in every step of our way, in every battle na kinakahirap natin, we are empowered by the Holy Spirit. Yun yung kagandahan sa kaligtasan na meron tayo. Equip tayo ng kapangyarihan ng banal na spirito. Anong purpose nun? Hindi lang yun para ma-equip tayo for nothing, but to serve God. Paglingkuran ng Panginoon, we are saved to serve. Yun yung mga kapatid. Naligtas tayo para maglingkod. Walang iba. Kaya there's no such thing as Zimbabwe Christian. Hindi tayo spectator Christian. Tayo ay naligtas, tayo ay naibalik sa imahe ng Panginoon, tayo ay lalago, tayo ay empowered to serve God both inside the church and in the world. Sa loob ng simbahan at sa community na kinabibilangan natin. Until Jesus returns, hanggat sa muling pagbabalik ng ating Panginoon to set up His eternal and unshakable kingdom. Yan po yung summary ng kaligtasan na meron tayong Panginoon. Hindi yung tipong, Lord, may sinner's prayer ako, okay na ako, ligtas na ako. Hindi po. Grabe po na until now itong salvation, kaya nga ang resulta nito one time na justify tayo. Yung sanctification, tuloy-tuloy yan. Nililinis tayo ng Panginoon. And one day, He will return at magkakaroon ng glorification. Kundi sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Yan po ang kaligtasan na meron tayo. Okay? Hindi po okay lang after church lang. Hindi po. If we will just realize, mga kapatid, ulitin ko, yung kaligtasan na meron ka sa Panginoon. Ako po, itong gamit ko, itong MacBook po na gamit ko, hindi po ako techie, pero na-realize ko pwede mo palang gamitin ng 3 daliri, 2 daliri. Dati hirap na hirap ako. No, hindi ko pa ilang taon na to sa akin? Mag-4 na taon na to sa akin. Hindi ko pa na-reach yung potential na ito. Hindi ko lang siguro inaaral o sadyang di lang ako techie. Pero ganun din sa ating kaligtasan, mga kapatid. Kung malalaman mo lang yung kapangyarihan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Kaya ako kahit dito na ako tumagal, okay lang, sa sunod na yung iba. Pero di ba, maiintindihan at marirealize natin na grabe yung kaligtasan na meron tayo sa Panginoon. And think of that. Remember that, mga kapatid, no? So, evaluate your life right now, no? So, na-enjoy mo ba yung salvation? Di ba, kaya nga sabi ni David, di ba, Lord, ano yun yung return,
bring back the joy of my salvation. Di ba? Yun yung point sa psalm, sa prayer niya sa psalm. Di ba? Lord, ibalik mo sa akin yung kagalakan ng kaligtasan na meron ako. And until now, mga kapatid, yung salvation na meron tayo, hindi lang yan yung tipong tinanggap mo lang si Kristo. Kapatid, napakalaki niyan, napakalawak. At enjoy natin itong salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Sunod po, Holy Spirit. Ito naman yung kagandahan, no, sa after nung kaligtasan, no. At merong Holy Spirit, pag-aaral tungkol sa banal na spirito. So the Holy Spirit brings conviction that leads to saving faith. No, yan yung unang ginagawa. Marami yan, mga kapatid. I cannot tawag dito include everything kasi ito po ay summary lang. Pero isa po yan sa ginagawa ng banal na spirito. Siya nagbibigay sa atin ng conviction. Hindi siya konsensya, okay? At if you will look at the Bible, especially sa New Testament, napakaraming references nung ginagawa. Romans 8, punta kayo ng Acts, punta kayo ng John 16, punta kayo ng iba't ibang mga, punta kayo ng Galatians chapter 5, Galatians chapter 4, yung iba't ibang ginagawa ng banal na spirito. At malaking tulong ito, mga kapatid, no? So I hope na wag natin i-neglect yung kapangyarihan ng banal na spirito. Sumunod po, church or ecclesiology. So the church is the body of Christ composed of the redeemed of the Lord in every nation, in every generation. We are the church, regardless of the different names, New Life, Victory, City Church. Church tayo, mga kapatid, part tayo ng universal church. Okay? Part tayo nun. As long as we believe that Christ is the head, that Christ is Lord, na ang salvation ay matatagpuan lamang kay Kristo, wala nang iba. Naniniwala tayo sa Trinity, ang kaligtasan ay tanging sa grasya lamang, part tayo ng Universal Church. Okay, yun yung kagandahan doon. Ngayon, dito, dahil tayo na sa Lighthouse Bacoor, ang tawag dito ay local church. Tayo ay nakabilang sa isang local church. At ang local church na yon, ito po, nasa Lighthouse Bacoor tayo. But overall, ay part tayo ng isang malawakang body of Christ. No? Kaya hindi natin kalaban. Actually, ang ayon sa research, kahit sa isang lugar, halimbawa sa Bacoor, kahit magkaroon ng 50,000 simbahan, hindi pa rin sapat yun. Sa napakadami kailangan iabot. Okay? So, sa dami ng mga kailangan i-reach out, sa dami ng kailangan makakilala sa Panginoon. So, kulang pa yung churches actually. Kulang pa. Dapat marami pa rin sa barangay. Ang may pag-aaral nga na more than 40% pa ng barangay dito sa Pilipinas ang wala pang church. So nasa 60% pa lang po ng mga barangay ang may simbahan. So humigit kumulang 35 to 40% ng mga barangays dito sa buong Pilipinas ay wala pa pong church. So yun yung prayer natin, mga kapatid, no, na hindi lang sa Bacoor, kundi sa iba't ibang barangay, iba't ibang city, iba't ibang probinsya ay makilala ang ibang mga tao at magamit ni Lord ang mga churches na yun. And syempre last days, last na to, okay, kasi last days, eschatology ang tawag dito, that God will one day restore everything to His original design when Jesus returns as King of Kings and Lord of Lords. So, hindi naman tayo nangyari ngayon, no? So, very familiar tayo, very siya, kasi naapektuhan yung pagtaas ng gas, naapektuhan yung bilihin, nagkukos siya ng fear sa atin, nagkukos siya ng alam mo yun, ng pangamba, ng worries. Pero tayo, mga Kristiyano, we have tinatawag na greater hope. Okay? Itong war na ito naman ay prophesied ng Panginoon. Prophesied na to nila Jesus, even nila Paul, no? So, mangyayari talaga ito. Tayo po ay lang dito, tayo ay mga immigrant lang dito, no? Tayo ay mga sojourner lang ang tawag. Kasi hindi naman ito yung pinaka permanent na pag-i-stayan natin. Okay? So, as much as we, alam mo yon, na nandun yung fear, as much as we want to, na
tutukan itong mga nangyayari, kapatid, di natin magagawa kasi darating ang panahon that one day, the Lord will restore everything. Kahit anumang gulo ngayon, kikinisin at lilinisin niya lahat yun. At di natin magugustuhan yung paraan ng paglilinis ng Panginoon. I'm telling you mga kapatid, hindi ito yung makikita natin sa pelikula. I'm telling you, mas matindi pa talaga. At yun yung inihintay natin, na bumalik si Jesus dito sa kanyang, sa, di ba, umakyat siya, nag-ascend siya. And hindi natin alam kung kailan, babalik siya bilang hari ng mga hari uli at Diyos ng mga Diyos. Hindi natin alam kung kailan, pero mag-ready lang tayo mga kapatid. Babalik ang Panginoon. Yan ang hindi, yan lahat na ng Kristiyano, yan ang paniniwala natin that He will come soon. Yung kailan, hindi binigay. So, panalangin na lang natin. Baka mamaya, bukas, o kaya sa, alam mo yon, sa susunod na linggo, susunod na taon, hindi natin alam. Basta tayo mga Kristiyano, handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan. Okay. Now, ito yung summary, no? God, Word, Man, Sin, Christ, Salvation, Church, Holy Spirit, and last days. Ito ay napag-aralan na to natin last year actually. Nagkaroon tayo ng series pagdating dito. Importante po ito. Hindi dapat ito mawala bilang mga Kristiyano. Alam natin ang patungkol sa Diyos. Ano sinasabi ng Biblia? Ano ang pananaw natin sa salita ng Diyos, sa tao, sa kasalanan, kay Kristo, sa kaligtasan, sa simbahan, sa banal na espiritu, at sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Now, having studied itong iba't ibang branches ng systematic theology, ano ngayon ang mga approach natin in studying systematic theology? Ang goal po ng systematic theology, yes, it is topical, pero ang concern niya is really the whole counsel of God. Okay? Hindi lang siya nakatutok sa kung ano ang kasalanan, ano ang kaligtasan. Ito ay pinagtatagpi-tagpi, pinagdudugtong-dugtong. At sinusubukan niya na makita yung buong counsel of God. Kaya kahit iba-iba, man to last days, hindi sila nagkokontrahan. Okay? Walang magkalaban doon. If you will study systematic theology in a deeper way, makikita mo, marirealize mo na walang kontra. Okay? Lahat yun nagko-complement. Lahat yun tumatama, tumatagos sa pinaka-reason kung bakit nasulat ang Biblia, bakit namatay si Kristo, etc. etc. Pero it also tries to reflect yung own priorities and emphasis and to shape our thinking, our living, yung worship natin, no? So yun naman yung kagandahan din sa salita ng Panginoon. Whole counsel of God, pero sinusubukan niya rin na i-check and balance din, no? Yung priority natin. The way we think, the way we live, the way we worship God, no? Unti-unting na ano natin yan. Kaya yung pananaw natin sa Diyos, hindi nagbabago ang Diyos. Okay? Malinaw yan. Pero yung pananaw natin, pagkakilala natin sa Diyos, nagbabago yan mga kapatid. I'm telling you, ako po ay ilang taon na akong Kristiyano. 2003. 23 years na akong Kristiyano. Akala ko okay na ako nung nag-aral ako sa Bible school. Pero hindi pa pala mga kapatid. Kung same Bible lang yung pinag-aaralan ko, but when I study the Word of God, to preach, to meditate, to magkaroon lang ng quiet time, grabe yung Word, no? Kasi buhay siya. Nagbabago, hindi nagbabago ang Diyos, pero ako po, nagbabago yung, Lord, grabe, no? Pag pinag-uusapang faithfulness, pag pinag-uusapan yung grace, ito lang ang alam ko. Pero when we study deeper, mas lalalim pala yung pananaw natin, no? Sa ating Panginoon. Now, reminder lang mga kapatid, no? The object of theological study is God. God as revealed in the Bible. Yun po yung pinaka-object natin na malaman yung plano ng Diyos. Are we trying to box God? No, hindi po. No? Tayo mga Kristiyano po ay nabigyan ng opportunity, ng wonderful privilege to really study the Word of God. Ito po yun. Study God in His Word. No, at
ito po ay wonderful opportunity na binigay sa atin. That who am I? 'Di ba? That you are mindful of me. Sabi nga ni David, no. 'Di ba? Kita niyo, no, at makikita mo na grabe si Lord. So sa atin, dahil sa ginawa ng Panginoon, no, itong revelation niya sa atin through His Word ay napakalaking bagay sa atin. Kaya wala tayong ibang revelation. Walang ibang medium yung revelation ng Panginoon sa atin, kundi sa Biblia lang. May maririnig kayong na magtuturo. Ito yung revelation ni Lord sa kanila. Let us be all be a Berean, mga kapatid. Okay? Ako, huwag kayong matakot. Pag may mali kaming nasabi, pag contradict sa sinasabi ng salita ng Diyos, you can come to us. You can approach us, mga kapatid. Kasi ito lang ang pinaka-medium natin. Wala tayong iba. Minsan, may babasa kaming commentary, may maaaral kaming ganitong mga mga topics, pero minsan di kami maingat. Iyan nyo kami. Please, ma-appreciate namin 'yan. At let's struggle, no. Kumbaga, pag-aralan natin, mali ba yung sige nga, tingnan ko nga muli yung nasabi ko, ito yung sinasabi mo, oo nga, no. So, kung ano man, kung may mali rin ka, Pastor, medyo naguguluhan ako eh. Hindi ko alam kung ito ba talaga yung sinasabi. Gawin natin yan. And we love that. Gusto natin gawin yung mga kapatid. Hindi kami yung parang, ops, bawal mo kami tanungin, bawal mo kami question. Hindi po. Hindi tayo ganun. Dahil ito lang yung pinaka-medium natin. Lahat tayo dito. Ito ang pinakasalaan natin. Ito ang pinakasukatan natin. Timbangan natin sa pag-aaral sa Diyos. Wala nang iba. Kaya kahit kami mga pastor nyo, you can come to us anytime. Liwanag? And Revelation is basically on His works that He has been doing as the triune deity. So yun naman yung maganda, mga kapatid, no, na ang Diyos ay kumikilos sa salita ng Panginoon. Although, wala ka naman makikita ang Facebook dito, wala ka naman makikita ang Pilipinas dito, no? Pero grabe si Lord, no? Yung pagkilos niya as triune God ay patuloy at patuloy pa rin nating nararanasan. Reminder lang po, no, as we study the Word of God systematically, ang pinaka-essential na foundation natin is faith. Wala nang iba. Faith. Napaka-importante ng pananalig. Napaka-importante ng pananampalataya. Isipin nyo, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Hindi mo nga nakita sila Paul. Hindi mo nga nakita yung unang Israel. Hindi mo pa nga nakikita si Lord. Pero ganun yung nagagawa ng faith, na alam mo na sigurado ka sa pinapaniwalaan mo. Faith seeking understanding. Kaya nanggagaling yung tanong natin, nanggagaling yung kauhawan natin sa faith, no? So, kung meron kang hindi naunawaan, have that kind of faith. Kasi essential foundation yan sa pag-aaral patungkol sa kasalanan, sa kaligtasan, sa iba't ibang mga bagay, especially sa mga tinuturo ng Panginoon sa atin. Napaka-importante ng pananalig. At until now, mga kapatid, importante pa rin ang faith. Kasi without faith, it is impossible to please God, di ba? Sabi yan sa salita ng Panginoon, at very clear din, no, yung sinasabi sa Hebrews, no, talon lang ako ng saglit, no, Hebrews 11, chapter 1. Sa page na lang, ayaw pa eh. Yeah. Hebrews 11, chapter 1. Ang sabi dito, now faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen, the proof of what is not seen. So ito yung realidad ng pag-asa natin, mga kapatid. Pangalawa, science and other disciplines should be welcomed as tools that help us better understand theology. Ang science po, hindi natin kalaban yan, mga kapatid. Okay? Ang faith at saka science, hindi yan magkalaban. Okay? So, marami tayong maririnig na iba't ibang mga stories, iba't ibang article na ang magkalaban. Hindi po, sa totoo lang po, any archaeologist, historian, kapatid, wala naman silang dapat patunayan kasi yun talaga ang nangyari. Yun, tinutulungan pa nila tayo. Yun yung kagandahan doon. Kaya hindi tayo natatakot. Di tayo takot sa science. Okay? Kasi welcome yan. At
Hindi siya nagko-cause ng confusion, hindi siya nagko-cause ng chaos na kaguluhan sa atin, kundi nagko-cause siya ng mas malalim na pag-unawa sa salita ng Panginoon. Kasi, isipin mo ito, 66 books. Meron tayo dito. Salamat at merong mga katulad nila. Pumupunta sila sa lugar na yon. Pinapakita talaga, di ba yung mga archaeologists, di ba nung merong isang documentary yung kung saan nakuha yung mga chariots, kung saan nakuha, di ba? So thank you, salamat po. Kasi pagpapakita lang yon na talagang nangyari even sa, did you know, alam nyo ba, na sa Luke and Acts, alam nyo ba mga kapatid, na 100% yung mga lugar na sinabi, yung mga event, yung mga kung ano man yung sinabi ni Luke doon, 100% mga kapatid. Nung inaral ulit yun, binalikan ng mga scholar, meron at meron ding mga reference sa ibang mga, hindi lang sa Bible, sa ibang mga documents. So, yun pa lang mga kapatid, no? So, welcome po. Welcome lahat. Dahil hindi tayo takot. Kasi alam natin na inerrant at infallible po ang salita ng Panginoon. Every kind of, any kind of science, no, welcome yan. And syempre, the ultimate test of our church beliefs and practices is the Bible. Nothing else. Meron tayong lalabas ng mga policies, meron tayong lalabas ng mga guidelines, meron tayong lalabas ng mga ganito, o dapat ganito gawin natin. Kapatid, ang pinakasukatan pa rin natin ay ang Biblia. Kung ang ating paniniwala, kung ating practices ay hindi natugma sa salita ng Diyos, kulto na tayo. Okay? Yun. Kasi mas mataas na ang rule ni pastor. Mas mataas na ang guideline ng church, ang policy ng church. Hindi po. If any policies, at alam natin mali yung policies na yon dahil hindi sinasabi na salita ng Diyos, scrap that. Okay? So, ganun po. Ganun yun mga kapatid. So tayo po as a church, malinaw yan. Yung statement of faith natin, yung ating mga culture, yung ating DNA, lahat po yan ay galing sa salita ng Panginoon. Okay, so yan ang importante, no? Kaya tayo ay Bible-based believer. Hindi lang tayo church-based believer. Hindi nakabase sa simbahan. Nakabase sa salita ng Diyos, ang paniniwala natin. So yan yung approach natin every time we study the Word of God. Now, as we end this message is, ano nga ba ang practicality ng systematic theology? Unang-una, sound doctrine or learning, it is according to our dear Pastor Albert, no? Our learning theology systematically, therefore, is teaching or instruction that is true. Yan, dapat totoo. It accurately conveys God's revelation. So yan ang purpose ng pag-aaral ng tamang doktrina. Totoo dapat siya. At maayos na itinuturo nito yung revelation ng Panginoon. Hindi lang siya totoo, balanse din siya. Kasi maraming totoo pero hindi balanse. Yun naman yung bawa, itong si Alvin, ano ba to, Aragon or kung sino man, di ba? Actually, tama naman yung sinasabi niya. Hindi lang balanse. Bakit mo kasi masakit na ang gospel eh. Masakit na ang katotohanan. Kung paano mo pa siya sabihin, is hindi pa nakakatulong. Nire-reject ng mga tao. Halimbawa kapatid, in-invite ka ng isang member, no? Meron silang, actually hindi pa member, ano pa na, mga, inaano mo, mga ni-evangelize mo, no? In-invite ka kasi, tapos nakita mong merong santo. Tama ba na ipinpoint mo agad yung santo? Doon mismo sa oras na yun? Uy, kayo mga ano kayo ay mga naniniwala kasi Diyos-Diyosan, kayo ay susumpain. Tama naman yung sasabihin mo, pero hindi ka na makakabalik kapatid. I'm telling you, last mo na yun. Hindi ka nakabuild ng relationship. Or, nakabuild ka ng relationship, paulit-ulit na nandun ka, nagtuturo ka ng salita ng Diyos sa kanila, at nagtanong sila mismo, Pastor, tama ba na may ganito pa rin kami? Oh, dahil sila nagtanong, dahil sila magsusulisit ng sagot, now is the right time. So timing 'yon, no, para ituro natin about idolatry. In a way na, oo nga pastor, no? So, 'di ba? Nasabi mo yung katotohanan na preserve your relationship, mas lumalim yung tao na yon sa salita ng Panginoon. Balanse. Hindi lang siya dapat totoo,
balance siya dapat. It does not promote extreme behavior that leads to a disruption of community. Kaya bantay-bantay tayo mga kapatid, no? Tayong mga eager, tayong mga passionate, no? Okay yan, walang problema diyan. Pero kumustahin po natin yung behavior natin? Are we seeing people na mas mataas sa atin o mas mababa sa atin? Ingat-ingat lang. And syempre, ang sound doctrine dapat leads to wellness. Yung katawan mo, yung kaluluwa mo, yung spirito mo, nurture din. Okay? So, lumalago din yun. And promotes godly living. Lead us to become more like Jesus. Nagiging kahawig, nagiging kamukha tayo ni Kristo. Apat na bagay. Okay, when we study the Word of God, we study theology, systematically, totoo ba ito? Balanse ba ito? Nagdudulot ba ito ng kaginawaan? Nagpo-promote ba ito ng godly living? Good parameters sa atin mga kapatid. Now, as we end this message, this lesson na meron tayo, Pastor, di ba? Ito yung mga tanong yan. Daming theology. Ano ba talaga yung pinaka-importante? Ano ba yung mga bagay na, ako gusto ko walang drums. Yung misis ko gusto may drums. Paano to? Nagkakatalo kami. Gusto ko ikanta ni Don Moen. Pastor, gusto ko ganito, etc. etc. Now, si Saint Augustine po, meron siyang sinabi, which is makakatulong sa atin dito. In the essentials, unity. Okay? Agree tayo doon. Mamaya papaliwanag ko. In the non-essentials, liberty. May freedom tayo to disagree. But in all things, charity. Sa lahat ng bagay, may pagmamahal. Now, ganito. Essentials, in matters that may result in the salvation or damnation of our souls, we must agree. Okay? So, ang kamatayan, di ba? Ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kung mali ang pananaw natin sa kasalanan, kung mali ang pananaw natin sa nagligtas sa atin, na hindi siya Diyos, na siya ay tao lang, kapatid, magkakaproblema tayo doon. Dapat nag-agree tayo doon. Nag-agree tayo lahat na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao. Nag-agree tayo na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, namatay, muling nabuhay, umakyat, babalik. Yung mga yan, dapat agree tayo dyan. Hindi natin pinagtatalunan yan kasi isang disagreement doon, ano na tayo doon? Gulo-gulo na tayo doon. Essential 'yon in our salvation. Essential 'yon sa ating theology. Pero may mga bagay katulad nito na babalik si Kristo. Lahat tayo naniniwala. Kailan babalik? Hindi, maghihirap muna. Hindi na tayo maghihirap. Non-essential yun mga kapatid. Okay? Okay yun. Ano yun? Pwedeng pag-usapan, pero hindi na kailangan pagkaguluhan. Okay? Bakit po? Kasi naniniwala kay parehas na babalik si Kristo. Ang pinagkakatalunan nyo lang, yung isa maghihirap, yung isa hindi na. Sige, di ba? Kung gusto mo maghirap ka, hindi maghirap ka. Kung gusto mong hindi ka na maghirap, okay. Non-essential na yon. In peripheral matters that reflect individual convictions, cultural uniqueness, and denomination distinctives, we can disagree. Yung isa gusto ng drums, yung isa ayaw. Okay, sige. Yung isa gusto maliwanag, yung isa gusto medyo madilim. Non-essential mga kapatid. Pwede nating i-let go yan. Pwede nating palagpasin yan. Okay? Even si pastor, ganito yung method niya ng preaching. Sige. Wag lang yung content. Okay? But in all of this, whether we agree or disagree, we must treat each other with respect and kindness. Kahit sino yung kaharap natin, iba reliyon, iba ang pananaw sa buhay, kapatid, dapat meron pa ring respect and kindness. Ay, importante yan. Kaya love pa rin dapat magpapakita ng pagmamahal. Alright, so dito na po natatapos yung ating lesson. I hope na may natunan kayo. So, pasensya na po dahil recorded itong ating lesson. But I hope na may natunan kayo sa ating 1 hour, no? Sakto. So, almost 1 hour na itong ating lesson. Ito po ay i-upload at I hope na magkapag-interact tayo mga kapatid, no, sa mga gusto nating matunan, sa mga gusto nating mga tanong pa. So, I hope na magamit natin itong platform na ito para lalo tayong lumago
sa Panginoon. If you have any questions, feel free to chat me. Nandyan din ako sa chat, okay? Nandyan ako sa Zoom. Hindi yung live na June, na Pastor June. Okay, so ito kasi recorded eh. So tanong lang kayo mga kapatid. But for now, I'll end in prayer para at least ma-dismiss ko na kayo. Let us all pray. Lord, salamat po sa pag-aaral ng iyong salita. Truly that your word is alive, that your word is inerrant, Panginoon, infallible, and na-inspire kami. It is inspiring, Lord. Kaya po, panalangin namin in studying your word systematically, would you give us yung kind of faith na yun na hindi mawawala. Faith that seeks understanding, Panginoon. Welcome namin, Lord, any method, science man ito, Panginoon, archaeology, kasi naniwala kami, Lord, na walang mali sa iyong salita. Ito ay tama. Kaya, Lord, patuloy na kami ay lumalim, lumago sa pag-aaral po ng iyong salita. Ito ang pinakasukatan ng lahat namin, Lord. As we study your word systematically, ang pinaka-goal namin is to grow really from this life na binigay mo sa amin, Panginoon. So tulungan mo ang mga kapatid ko na nandito ngayon. Help them to share Jesus and make disciples. At magagawa namin to pag kami equip, Lord. Naintindihan namin yung iba't ibang mga essential doctrines na meron kami. Naintindihan namin, Panginoon, ng iyong salita. Naunawaan namin, Lord, yung plano mo sa amin. Hindi lang po sa pagdating ni Kristo. Bago dumating si Kristo, pagdating ni Kristo at sa muling pagbabalik niya, Panginoon, ay nauunawaan namin, Lord. Salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na nandito ngayon. Continue to bless them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Si Pastor June na live, no? So, sasagot siya dyan, mga kapatid.